Nung makakauntahan sa radyo, walang iba. Kung hindi po, mga kaibigan, si Police Major Philip Ines. Pag pinagdugtong nyo yan, Major Philippines. Kaya dapat hiwalay yan. Philip Ines. Yan, okay? Kasi meron hong mga kumakalat na fake news sa social media eh. Gamit yung mga video na nagdaang rally noong September 21. Sa kapsyon ng mga video ay may kita noon, may rally na naman sa Maynila, na nauwi uli sa riot, etc., etc. Anong grupo na naman ang nagpapakalat itong fake news na ito sa social media? At ano ang kanilang purpose na naman? Ay ang alam kong purpose na rin, manggulo, hindi magpatahimik. Mga walang magawa sa buhay. Alright, Major Philippines. Sir, magandang gabi na po sa inyo. Yes, Karine, mapagpalang gabi po. Ganon din po sa mga nakatugaygay at nakikinig po sa inyong programa ngayon. Alright. Kumakalat sa social media ito na may rally na naman. Keso may ganito, keso may ganyan. Nakuha na ba niya kung anong grupo? Natukoy na niyo kung anong grupo nasa likod dito? Tama kayo, Karine. Yung mga nung nakaraang araw, Karine, ay may mga nag-post ng mga, sabi nga natin, fake news, Karine. At ito nagdulot ng pagkabahala doon sa iba nating mga kababayan. At ito, Karine, nireport natin doon sa anti-cybercrime unit natin ng Manila Police District para maipa-take down yung kanilang post na yon. Kasi, Karine, sabi nga natin, gusto nating palalaanan itong mga grupo na ito o yung mga individual na ito na meron kayong nilalabag na batas. Ito po yung Article 154 ng Revised Penal Code. Meron po itong fine at saka meron din po itong penalty. Meron po itong fine na 40,000 hanggang 200,000 at may pagkakulong po ito, Karine, ng 1 month to 1 day to 6 months. In relation na rin to, Karine, dahil gumamit po ito ng cyberspace, papasok na rin po rito, Karine, yung RA 10175 o yung ating cybercrime law. 1 degree higher po ito, Karine. 1 degree higher. Yes po, opo. Okay. Natukoy niyo na ba kung anong grupo kaya ang nasa likod dito? Ay pagbigay alam na natin ito, Karine, doon sa ating anti-cybercrime at yun nga, Karine, ni-report na rin naman natin ito dito sa social media natin kung ano itong mga grupo na ito. Ang pakiusap natin, Karine, doon sa ating mga kababayan na nagpapakalat ng mga ganito, tingnan nyo rin naman yung epekto nito sa iba nating mga kababayan. Sabi nga natin, Karine, meron tayong tinatawag na kalayaan sa mamahayag. Pero palagi po nating pinapaliwanag sa kanila na ang kalayaan po ay magtatapos kapag ang karapatan po ng iba ay natatapakan na. Ay, totoo naman yun. Ang kalayaan may hangganan, may boundary din yan. Baka akala nyo wala. Diba? Tama po kayo, Karine. Kaya nga po yung mga nag-post po noon na pinapakita rin po namin, ini-screenshot namin, tapos sinishare po namin sa aming official social media account na ito po ay mga misinformation, fake news po ito. Kasi, Karine, marami pong tumatawag din sa atin kasi nandun kami mismo sa location, Karine. At sinasabi na may kaguluhan doon, Karine. Ay naandun kami. Kaya pa naman, wala naman pong anumang kaguluhan, Karine. Kaya sinasabi namin wala po talaga itong katotohanan. That is correct. Pero, ang fake news yan eh. Ngayon, siguro ako may tutulong para hindi na sila madalin yung fake news na yan o yung mga maling balita. Ay, tumutok na lang sila sa DCWB para walang fake news. Tama ba ako? Tama kayo dyan, Karine. Opo. Tama po kayo dyan. Dyan po sa inyong programa, makakaasa po sila doon sa talagang tunay na balita po ang kanila matatanggap. Ayun. Tama po kayo dyan, Major. But anyway, habang magkausap tayo, iba tayo ng kwentuhan. Kumusta naman ang peace and order ng buong Maynila, ng inyong AOR? Karine, nitong nakaraan linggo, Karine, meron kaming 16 na insidente na naitala dito sa ating pagtutugma ng mga krimen dito sa Maynila. At Karine, doon sa mga krimen na yan, lahat po yan na-solve natin. 100% na-solve po natin. 16 pong insidente yan, Karine, at lahat po ito na-solve ng mga Police Maynila. 100% din po yung ating crime solution efficiency. Nagpapakita lamang po ito na hindi po kami nagkakamali doon sa paglalatag natin ng iba't ibang estratehiya kontra krimen. Magandang marinig po yan, Major Philippines, sapagkat matutuwa ang taong bayan na hindi sila manghihinayang na yung kanilang ipinapasweldo sa inyo. Aba, ikita ninyo, na-solve na lahat.
Yes po, Karen, tama po kayo doon. Kaya sabi nga natin, Karen, hindi talaga natin maiwasan na meron po mga kaganapang mangyari dito po sa lungsod ng Maynila dahil napakarami naman po talaga ng Yeah. tao dito. Pero nakita naman po natin yung ating pong mga pulis dito ay palagi pong nakataas ang ating kalasag at nakaumang yung tabak laban po sa manliligalig ng ating lugar Tanikalaan. Kung kaya po naitala natin yung 100% na solve po natin lahat ng krimen at yung crime solution efficiency po natin ay 100%. Last word from you, sir. Baka may gusto ko sabihin doon sa nagpapakalat ng fake news. Kung ano man yon, go ahead. Yes po, Karen. Maraming po salamat sa pagbibigay ng pagkakataon na sabi po natin to sa ating mga kababayan. Nananawagan po tayo sa ating mga kababayan na kung maaari po, tulungan niyo po kami na mag-monitor dito sa mga nagpapakalat ng fake news at hindi po ito nakakatulong. Nakakadulot po ito ng pagkabahala sa ating mga kababayan. Muli po, sa ngalan po ng aming punong taga-Timon, ng aming pong District Director, Brigadier General Arnold Evangelista Abad, makakaasa po kayo sa mabilis, nararamdaman at kalidad na serbisyo para po sa Manileño. Ang almadong gabi po. Alright, thank you very much. Police Major Philippine tagapagsalita ng Manila Police District. Ang inyong napakinggan na kadin sa oras natin.